Actually, ang may kasalanan ikaw. Kasi, Vaccine ka. Later talaga, later August na, 'di ba? Ang kaibilis talaga ng takbo ng oras at panahon ka vibes, no? Isang kembot na lang August na, Agosto na. At kasunod yan, magsisimula na po ang Vermont season, 'di ba? Christmas season. Actually, last month pa nga sumusulip na sa social media si Jose Marichan, 'di ba? Oo, sabi hello. But happy Throwback Thursday ka vibes and happy sweldo na rin. Ayan, i-enjoy mo na yung sweldo dahil syempre alam naman natin na ang sahod dahil parang panahon lang din 'yan, mabilis na uubos, 'di ba? Mabilis lilipas. Ayan, grabe no, minsan kasi napapaisip na lang tayo na ang tagal-tagal mong inantay, ang tagal mong binuo yung araw ng tinrabaho mo, ganun lang di kabilis mauubos yung sinahod mo, di ba? Oo, yung minsan napapaisip ka na rin lang, ang tagal nung pumasok, bubunuin mo for 8 hours, di ba, 9 hours, tapos uuwi ka na pagod ka, aantahin mo ulit yung another sweldo, tapos ang mangyayari, pag nakuha mo na, parang sa isang iglap lang, wala na ulit siya. Oo. Parang ano lang, hello, sabi lang nung sweldo mo, hello, makikidaan, ganun lang nangyayari, di ba? Mawawala rin, di ba? Nakakamiss tuloy. Parang, alam mo yon, parang nakakamiss tuloy nung bata ka, 'di ba, na parang pag may hawak kang pera, pag may piso ka, 5 piso ka, ang saya-saya mo na, parang ang dami mo na mabibili dun sa piso, 5 piso mo. Ngayon wala ka na mabibili, candy, pwede naman 1 piraso, 'di ba? Ganun na lang ngayon, yung wala ka ng ibang iintindihin nung bata ka, wala ka ibang iniintindi. Hindi mo lang kailan kaya ako, anong oras kaya ako kakain? Anong oras kaya ako gigising? Anong oras kaya ako maglalaro? Yung mga ganun ba? 'Di ba? Yun yung mga nakakamiss eh. Yung wala kang ibang pinoproblema kung hindi yung para sa sarili mo lang kung papaano ka maglalaro. Ikaw ba ka vibes ha? Ano ba yung happiest memories mo nung bata ka? Ano yung happiest memory mo na ano yung favorite mong nilalaro with your friends? Ayan, langit lupa, yung mga ganyan, tagu-taguan, agawan base, 'di ba? Yun yung mga common na nilalaro na nakakamiss eh. Oo, tumbang preso. Ang saya-saya ng kabataan noon. Ngayon kasi yung mga kabataan, 'di ba, puro na lang naharap na lang ng computer, puro na lang gadget, ganun na lang eh. Wala na masyadong physical activities kahit pero noon, 'di ba, puro physical activities ang ginagawa natin. Kaya naman ako po, minsan talaga bumabalik yung alaala mo nung mga bata ka na parang ang saya lang, 'di ba? Na kahit dungis-dungisan ka, 'di ba? Ang sarap lang ng feeling kasi talagang na-feel mo, naramdaman mo yung pagkabata mo. Lalo na nung mga panahon na syempre in love ka, yung mga ganung bagay na parang gusto mo madaliin eh. Kasi gusto mo agad na parang gusto ko na agad magkapera, gusto ko agad magkaroon ng work para makalabas na ako, makasama ko na yung ka-date ko, yung mga ganung bagay ba. Pero nung bata tayo, iniisip lang natin, 'di ba, na sana pagtanda ko, marami akong pera para mabili ko ang lahat ng gusto ko. And then eventually, kapag tayo naman tumanda na, dun lang natin marirealize, no? Ang sarap pala maging bata. Ang sarap pala na sana noong bata ako, in-enjoy ko na yung buhay ko. Na sana noong bata ako, ganito na yung mga pinaggagawa ko. Alam mo yung mga ganon, na ang dami nating regrets, ang dami nating gusto, ang dami nating mga what ifs sa buhay natin. Pero ano nga ba ang work-life balance ka vibes? Diba kung idea ka vibes, yan ang balance yung trabaho, syempre at personal na fulfillment mo, 'di ba? Yung nagagawa mo rin yung gusto mo after work. Kumbaga maliban sa trabaho, kailangan mo rin of course i-enjoy yung iyong pinagtatrabahuan, hindi yung trabaho ka ng trabaho tapos hintay mo na magkasakit ka, edi doon lang din napunta, 'di ba? Much better yung habang nagtatrabaho ka, nag-iipon ka, and then you enjoy. Ganun dapat ang buhay, dapat balance, 'di ba? Oo, para kasi ating of course, very important yan, lalo na ngayon sa ating mental health. 'Di ba? Kaya naman, if you have time to go out on a weekends, 'di ba? Spend time with your family. Spend time with your friends. Sabi nga nila, kailangan natin ng me time din. Hindi pwedeng work, work, work. 24 oras nagtatrabaho ka. So ano ngayon? Nga ka na. Wala ka ng buhay. Ayan. Ako, parang ang hirap din, 'di ba? So enjoy lang natin ang life ka-vibes dahil napaka-importante na ine-enjoy natin yung bawat moment. Nako, ayan, naku, abangan nyo po ha. Ikaw ba ka-vibes? Ano nga ba ang dapat pahalagahan sa buhay? 'Di ba? Late na lang din minsan natin nare-realize yung mga bagay-bagay eh. Kaya naman ikaw, ano sa tingin mo yung dapat pahalagahan sa buhay? Welcome to Love Me Kathy G. Ngayon pong Throwback Thursday. Siyempre kasama nyo na naman po ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig. Kathy
G. All the way hanggang 3 o'clock pa rin po tayo magkakasama-sama. Kaya ka-vibes, samahan mo ko ha. Hello muna sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Ang mga walang sawang nakatutok sa atin sa kanilang mga radio station, sa kanilang mga radyo. Oo. Ha? Thank you so much ka-vibes. Siyempre, samahan nyo akong problemahin ang problema ng may problema ngayon pong araw ng Huwebes. Kaya naman, smile ka na lang dyan ka-vibes at tumutok lang dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Hey Sean, ikaw ba ka-vibes? Sino bang inspirasyon mo? Sino bang nagpapa-inspired sa'yo? Oo, di ba? Alam mo, minsan kailangan talaga natin yan yung magpapa-inspired sa atin to do things na, alam mo, minsan kasi di ba parang nawawalan tayo ng gana, tinatamad tayo, pero kapag nakita natin like yung crush natin, na-inspired tayo na gumawa, magtrabaho, di ba? O kahit saan naman yan, kahit sa school, sa trabaho, yan. At kahit saan pa, di ba? Basta merong someone na magpapa-inspired sa'yo, parang iba. Iba yung feeling, iba yung dating, di ba? Oo. 12:53 pong ating oras ka-vibes and you're listening to Love Me, Kathy G. Hello sa lahat po ng mga kumakain pa rin hanggang sa ngayon. Sa mga nanananghalian po dyan, ayan, hello po sa inyong lahat. Sa mga nakatutok po ngayon sa atin sa ating programang Love Me, Kathy G. Kamusta ka naman ka-vibes? How's your day? Ngayon throwback. Nako, isang araw na lang. Nako, weekend na naman. Ang sarap tapos, syempre, August 1 na. Oh, wow. Kay bilis talaga ng panahon. Kay bilis talaga ng araw ka-vibes ha. Kung ano man ang pinagkakaabalahan mo ngayon habang ikaw ay busy kumakain, nakikipagtsikahan habang wala pang alauna. Nako, sige, enjoy mo pa yan ka-vibes ha. Pero alam nyo ba, dahil nga po, syempre tanghalian time at yung iba naman dyan ay nagdi-dessert or I'm pretty sure yung iba nagda-diet ha. Hindi na kumakain ng rice. At this one is a good diet, good for dieting. Ito yung avocado. Ikaw ba, mahilig ka ba sa avocado ka-vibes? Dahil ngayon po ay din-celebrate natin ang National Avocado Day. Oh, 'di ba? Ang sarap ng avocado, simple lang 'yan, lalagyan mo ng gatas, 'di ba? Powdered or yung evap o kaya naman guacamole, 'di ba? Oo, ang sarap no, gawin mo dip ng chips or sa salad. Nako, napakaraming gamit at napakarami din na bitamina ang nakukuha natin sa avocado. Dito ha, 'di ba? Ang dami ngayon ha, parang ngayon ay buwan ng avocado or ito yung season ng avocado. So yan, enjoy mo lang dyan ha. Gawin mo dessert, avocado ice cream, ang sarap, ice candy o ano pa ba kung pwede. Ayan, well, enjoy lang ka-vibes at yung pagpapaka-healthy. Ayan, oy, nako. Ano nga ba ang dapat pahalagahan sa buhay? Siyempre, bukod sa ating health, katulad nga niyan, siyempre, avocado, isa yan sa nagpapaganda ng ating katawan. Ano pa ba yung dapat nating pahalagahan? Kasi kung minsan, di ba, para masyado tayong focus sa mga ginagawa natin na nakakalimutan na natin bigyang pagpapahalaga yung mga bagay-bagay, yung mga bagay sa paligid natin. Kaya naman ka-vibes, abangan nyo po ang ating story for today. Ano nga ba ang kanyang pinahalagahan sa buhay? Ano rin ba yung mga what-ifs niya? Na sana ganito ginawa ko, Kathy G. Sana ganyan. Abangan niyo po ang letter coming from Cesar. Nababasahin ko na po maya-maya lamang ka-vibes. Kaya naman, huwag kang bibitiw at tumutok lang dito, of course, sa Love Me, Kathy G. Saying hello muna sa lahat po ng mga nakatutok ngayon at nakikinig, ayan, sa ating Facebook Live. Hello ha. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Hello to William Mortel and of course kina Bernard Tenan Laurejas, Roque Asuncion, and Carly Jelaine. Greetings from Silang Cavite, Kathy G. Always po kaming nakatutok sa iyong programa. Ayan. Thank you so much, ka-vibes. Kaya naman, Gloria King Mishano, smile ka naman dyan, ka-vibes. At tutok lang dito sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. 92.3 Love. Lahat naman tayo, yan ang gusto mangyari kapag tayo nasa relasyon, diba? A long and lasting love. Ikaw ba, ka-vibes? Nararamdaman mo na ba yan bang taong minamahal mo ay panghabang buhay na masasabi mong long and lasting love na to, Kathy G? And ako, syempre, ito na po ang ating Kathy G ask, ano nga ba ang dapat pahalagahan sa buhay? Ikaw ba, ka-vibes? Natanong mo na ba yung sarili mo? Ano ba yung pina-priority mo? Ano ba yung pinapahalagahan mo? Sa ano ba ang mahalaga sa'yo? 'Di ba?
Ayan na, siyempre marami ang nagsasabi, lalo na kapag ikaw ay nagkakaedad. Of course, Kathy G, ngayon isa sa pinapahalagaan ko na yung aking pangangatawan, yung aking health. Kasi 'di ba, mahirap na kapag tumatanda ka na, 'di ba? Nandami na rin nagsusulputang sakit. Yung iba naman pinapahalagahan ko yung relasyon na meron kami ng taong mahal ko. Pinapahalagahan ko yung mga magulang ko. Ang dami nating dapat pinapahalagahan. Pero ang atin bang letter sender na si Cesar, ano ba ang kanyang pinapahalagahan, ka-vibes? Abangan nyo po ha ang ating letter na ngayon na babasahin coming from Cesar after this beautiful song from David Cook. Sabi nga nila, di ba, ang buhay natin, alam mo yun, ang buhay ay maiksi lang. Kaya dapat i-enjoy natin. Enjoy natin ang bawat sandali, bawat time ng ating buhay. This love letter is from Cesar. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo, Miss Kathy, at sa mga taong tagapakinig ng inyong programang Love Me, Kathy G. Ako po si Cesar, 35 years old, at gusto ko lamang po na ibahagi ang aking simpleng kwento ng buhay. Isang masaya at malungkot na alaala. Mula ako sa bayang may serbisyong makatao, lungsod na makabago, Santa Rosa City, Laguna. Ako ay isang factory worker at sapat lang ang kinikita para sa pang-araw-araw na gastos. Lalo na sa panahon ngayon na pataas ng pataas ang bilihin at presyo ng mga serbisyo. Minsan napapaisip ako, may pag-asa pa bang umunlad ang buhay ko? Kailan kaya ako yayaman? Kailan kaya yung panahon na hindi ko naiisipin ang pera? Kailan ko kaya mararamdaman ang kalayaan sa mga isipin? Kailan ba? Darating pa ba? Pagdilim na ng mga sandaling yon, or padilim na ng mga sandaling yon, oras na ng uwian ng mga empleyado. Ang mga kasalubong ko ay mga mukhang pagod mula sa 8 oras na pagtatrabaho, Kathy. Pauwi na ako galing sa trabaho, suot ang paborito kong corduroy na pantalon, polong craft top, at nakasakbit ang sling bag na naglalaman ng mga importanteng bagay sa buhay. May napansin akong umpukan ng mga bata sa nadaanan ko sa hindi kalayuan. Habang naglalakad ako malapit sa eskwelahan ay doon ko nakita ang kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga batang nag-uumpukan. Mga batang naglalaro pala ng pogs. May mga batang nakaupo sa bangketa at dangkal-dangkal ang mga pogs sa kanilang mga kamay at bulsa. Para bang huminto ang mundo ko ng mga oras na yon at nagbalik sa akin ang nakaraan. Biglang bumalik ang mga alaala ng aking pagkabata, Kathy. Yung mga panahong wala pa akong iniintindi sa buhay. Walang mga bills at deadlines. Kakain kung kailan gusto. Gigising kung anong oras gusto pag walang pasok. At manonood ng TV at makikinig ng radyo. Ang iniintindi ko lang noon, Kathy, ay ang mag-aral, kumain, maglaro, mag-bonding with friends, at magpabili ng kung ano-ano sa aking mga magulang. Buong pagkabata ko ganun lang. Ang isa sa problema ko lang noon ay paano ba ako mananalo sa mga laro at paano mapapalago ang aking pogs. Noong bata ako, pag napapagalitan ako ng mga magulang ko dahil hindi ko sinusunod ang mga inuutos nila, ay sinasabi ko sa sarili ko na sana'y tumanda na ako agad. Para hindi na ako pinapagalitan. Para hindi na ako nakasandal sa mga magulang ko. Para hindi na umaasa sa mga magulang. Para magkaroon ng kalayaan na gawin ang mga gusto ko sa buhay. Iniisip ko lang noon na dapat ang trabaho lang ng isang bata ay aral, laro, kain, repeat. Yan ang panahon na gusto kong balikan, Kathy. Naiisip ko din ang mga kaibigan ko, ang mga bonding moments namin at mga kalokohan. May nakasagi sa akin habang nananaginip ng gising. Natauwan ako at ngayon naman ay naisip ko ang aking kasalukuyang kalagayan. Gising sa umaga, pag dumadaling or nagdudumaling na umag-ayos para pagpasok sa trabaho. Pasok sa trabaho, bubunuin ang 8 oras.
Uuwing pagod, ubos ang energy, hintay ng sweldo. Pagdating ng sweldo, parang nakikiraan lang ito at swerte na kung may maitabi pa para sa kinabukasan. Napakabilis ng takbo ng panahon, Kathy. Umiikot ang realidad ng mundo na laging pagod para lang maitawid ang pang-araw-araw na pamumuhay. Sinabi ko sa sarili ko na normal lang na ganun ang nangyayari. Dahil wala namang permanente sa mundo. Dahil patuloy na gumagalaw ang oras. Ito pala ang tunay na mundo. Ang realidad, ang katotohanan, kaakibat ang kalayaan. May bahagi pa rin ang pagkatao ko na nananatiling bata. Paano nga ba magkaroon ng work-life balance? Nakakamiss talagang panahon, Kathy. Noon, yung aalalahanin mo lang kung sino ka bago ka nagpaimbulog sa tunay na mundo. Bakit kaya nung mga bata ka ang iniisip mo makawala sa puder ng mga magulang para magawa ang mga bagay na gustong gawin? Nang tumanda ka naman at nagkatrabaho at naging abala, hinaharap mo naman ang panahong wala kang iniintindi sa buhay or ang panahon na katrabaho at naging abala. At hinahanap mo naman ang panahong wala kang iniintindi sa buhay kundi maglaro at makipag-bonding sa mga kaibigan. Pero siguro ang buhay ay pwede mo ring ihambing sa pogs para mga pirasong alaala. Makukulay, magagaan at kayang palaguin. Minsan nawawala, minsan dumadami pag nananalo ka, mga pirasong bahagi ng larong tinatawag na buhay. Kathy, ang sayang balikan ang nakaraan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Marami pong salamat sa pagkakataong mabasa at mabahagi ang masaya at medyo nakakalungkot na kwento ng aking buhay. Nagmamahal, Cesar. Matuto ka pa rin ka-vibes dito sa Love Me, Kathy G. Oras po natin, 2:02 na. Nako po ha, and yun nga po, ang ating letter sender na si Cesar na nagbabalik tanaw ngayon na kung Kathy G, nung bata ako, in-enjoy ko lang sana ang buhay ngayon, hindi ako nagrereklamo na nagtatrabaho ko. Ang hirap pala ng buhay na ngayon na hindi lang basta trabaho, gising sa umaga, papasok ka sa trabaho, ganun lang ang nagiging routine ko. Mantala nung bata ako, ang dami-dami kong pwedeng ang dami kong ginagawa, ayan na nag-e-enjoy siya. Pero alam nyo ba ka-vibes ang pagbabalik tanaw sa mga positibong bagay ng ating buhay, kabataan, ay makakatulong sa isang inspirasyon na pang-araw-araw na buhay. Yung, alam mo yun, nagre-reminisce ka of the past, diba? Lalo na ngayon, throwback ha. Malagang mapanatili yung ating kalusugan upang yung katawan mo, makayanan yung mga physical and emotional na stress, diba? Kapag tayo kasi nagre-reminisce tayo, medyo napapasmile tayo, diba? Yung, lalo na yung mga good memories, yung mga happy memories natin, iba yung nagdudulot nito sa atin, 'di ba? Na kahit na may marami kang pinagdadaanan sa buhay, kapag naalala mo yung past na magandang pangyayari, 'di ba? Napapangiti ka. Nako, ayan, at syempre ito po ang mga reaksyon at payo for Cesar. Si Cesar nga po na eto ngayon siya, Kathy G, isang factory worker at nagtatrabaho 8 hours. Ayan, at nung nakita niya yung mga batang naglalaro ng pogs, naalala niya na nung kabataan niya, masyado siya nagmadali. Sana may trabaho na ako. Sana ganito na ako. Hindi na ako maasa sa magulang ko. And now, nararamdaman niya na ngayon na sana bata na lang ako ulit, Kathy G. Matt here. Good afternoon. This is my first time commenting. Ayan, Kathy G. I started listening to your radio around 2 weeks ago, ha? And so lucky I landed on your station. Wow, thank you so much naman. Napakomment lang po ako dahil na-stress po ako sa story ng letter sender today. Nakaka-relate talaga. At sa dami-dami, sana sumasakit sumasakit sa kasukasuan ko, mapapawish ka talaga eh. Sana bata na lang talaga tayo ulit. Ayan. That one is coming from Facebook. Thank you, Matt. And thank you. Sana tuloy-tuloy ka ng tumutok sa ating programa. And dito sa aming istasyon. And Kier Mondoyo, Kathy G. Ikaw, idol, anong favorite na fruit? Para sa akin po, aking katawan at family ang mga anak ko. Ang dapat pahalagahan sa buhay. To answer the question, ano nga ba ang dapat pahalagahan sa buhay? Thank you, Kier Mondoyo. Good afternoon to you. And si Jollibee DS, Kathy G, kung ang mahalaga sa buhay ay yung oras, bawat oras ay mahalaga dahil
wala nang rewind sa totoong buhay. Once na nasayang ang oras, lalo na walang time sa pamilya. Ouch naman dyan. Thank you, Jollibee. And this one is, good afternoon, Kathy G. Kung ako mahalaga sa buhay ay buhay mismo, pati na rin ang pamilya at mga kaibigang nasa paligid natin. And kung ako pa papahalaga ng lahat ng kalusugan, buhay, pamilya, kaibigan at mga bagay na may kabuluhan. Ayan. Thank you, William Mortel. And sa lahat pa po namang nagbibigay pa ng kanilang reaksyon at payo for Cesar. Stand by Gloria King, Miss Altesa, Sari Lerma, Sadie Del Moral Aquino, always listening to you, Kathy G. Same thing with Miss Altesa Sino Cruz. Thank you so much sa inyo pong pagtutok. Jojo Jose Enrique Visa and Jaime Dumduman, standby, ka-vibes. Smile ka naman dyan. 2:05 po ang ating oras. Siyempre, tuloy pa rin ang tugtugan dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Masyado siya nagmamadali. Ang gusto niya mapabilis ang lahat, gusto niya makapagtrabaho agad, makahiwalay na sa magulang, magkaroon na ng sariling pera para masustentuhan yung kanyang sarili sa mga gusto niya mangyari. Ibinigay naman yun. Dumating naman sa point sa buhay niya na naging umabot na siya doon. And now, nare-realize na Kathy G, hindi pala ganun kadali ang buhay. Hindi pala ganun kadali na pag tumanda ka, akala mo kasing kaparehas siya noong kabataan mo. Hindi, dahil ilolong mo lahat at total turnover ang nangyari kapag ikaw ay bata at ikaw ay tumanda na. Enrique Vista says, sagot, Pogs, ayan, payo ko po ang nakaraan ay alaala na lang na lumipas. At hindi na maibabalik, kaya sulitin habang may pagkakataon pa tayo. Totoo naman yan, Enrique. And thank you, Jaime Dumduman, sagot ko po, factory worker. Sa buhay ng tao, hindi natin alam kung kailan mararamdaman ng saya at kalungkutan. Kaya dapat lang na harapin natin ang panahon at maging matatag. Ayan. Thank you, Jaime Dumduman. And this one naman coming from, that's one from text line. And ito naman po from Facebook. Kathy G, ayan, masarap talaga maalala muli ang nakaraan sa pagkabata. Walang iniisip na mga problema kung kumain, maglaro, matulog. At yun lang, pag may nagawa kayong pagkakamali, sermon o palo ang sasapitin mo. Totoo yan, di ba? Sa ating mga magulang bilang pagdisiplina sa nagawa nating kamalian. Ayan, at bilang isang bata, matapos tayo mapagalitan, inisip natin ay yung lumaki na lang agad 'di ba? Para magawa natin yung mga bagay na gusto natin na hindi tayo mapapagalitan, mapapalo ng mga magulang natin. Pero nakakatawa, no? Ang takbo ng buhay. Ngayon tayo lumaki na at nakakatayo na sa sarili natin mga paa. Gusto na natin bumalik sa pagkabata. Para puro paglalaro, wala nang iniisip na problem. Pero sa buhay ng isang tao, dapat pahalaga ng oras. Dahil patungo tayo sa yugto ng ating buhay na mga nagkakaroon tayo ng sarili nating family, asawa at anak. Yan ang tunay nating pahalagahan at yan din ang tunay nating kaligayahan pag nasa magandang kinabukasan na ang ating mga anak. Thank you so much, Mr. Jojo Jose. And this one coming from Facebook Live, Kathy G, gandang hapon po para po sa akin. Papahalagan ko ay yung sana nung nabubuhay pa ang nanay ko. Sana mas naalagaan ko pa siya kaso kinuha na siya sa amin ni Lord. Ayan, nako, sad to hear that. Jacqueline Abeo, thank you so much. And that is to answer the question, ano nga ba dapat pahalagahan sa buhay? Ayan. And this one, last one, coming from Miss Sari Lerma, dapat pahalagan sa buhay ay yung kalusugan. Dapat, dahil kapag nagkasakit, ang dami nang iisipin. Isa na dyan ang pera para sa gastusin. And for Cesar, tama ka, ang sarap balikan ng nakaraan. Pero ang advice ko na lang, mag-enjoy sa buhay and go on sa flow. Ayan. Yun lamang po. Thank you, Miss Sari Lerma. And sa lahat po ng mga nagbigay at patuloy na nagbibigay po ng kanilang payo at reaction for Cesar. Thank you so much, ka-vibes. Pwede pa kayong humabol or kung may hula kayo sa ating title for today. Saying hello to Jom Rehano. Ayan, Tatay Jom, Daddy Jom Rehano. Hello po sa inyo. Thank you so much sa pakikinig. Ayan, ka-vibes, smile naman dyan. Tuloy pa rin po tayo sa tugtugan dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Kabataan mo. 4 of Spades. Aura, ano bang aura mo ngayon? Masaya? Malungkot? Or pagod? Diba? Anyways, ka-vibes, 2:45 pong ating oras. And dito na tayo sa ating final advice for our letter sender na si Cesar. But then, before natin ibigay ang ating advice dito kay Cesar, syempre, ang sumulat po sa atin na si Cesar, sinare ang kanyang story na nagbalik tanaw sa alaala ng
kanyang kabataan. Nagpaalala yung mga kabataang nakita niya na naglalaro ng pogs. Noong mga time, Kathy G, na bata ako, gustong-gusto ko ng magtrabaho, gustong-gusto ko ng tumanda. Dumating ang time na masarili ko na yung pera ko, magawa ko kung ano yung gusto ko. Now na nandito na siya sa stage na yon, doon ko lang na-realize, Kathy G, na tama pala ang mga sinasabi ng karamihan. I-enjoy mo yung kabataan mo dahil minsan ka lang magiging bata eh. Alam niyo po ba, ngayon, pagod na pagod siya dahil sobrang trabaho, 8 hours na pagtatrabaho, doon na lang umikot ang kanyang buhay. Ang sobrang trabaho, isang condition kung saan ang katawan ay nakakaranas ng physical at psychological na paghapo o fatigue. Kaya dapat marunong din tayo, alam natin, i-balance ang lahat, 'di ba? Work balance, sabi nga 'di ba? Pwede ka, may time ka sa sarili mo, may time ka rin para sa trabaho mo. Kathy G, ito po, this one is coming from text line, si Farges Real. Kathy G, while masarap ngumiti at masayang mamuhay ng walang panghihinayang na nararamdaman, ang tangi lamang nating gawin ay tanggapin, harapin at yakapin ang kasalukuyan. Focus at wag na mapagod mawala ng solusyon sa anumang balakid sa buhay. Nasa punto na tayo na, o ikaw sender, na hindi lang sarili mong responsibility, bagkos may nakasandal sa ating balikat. Exactly, di ba? Tulad ng puno, habang tumatagal nagkakaroon ng mga sanga at dahon, parang buhay natin. Sanga-sanga man ang mga dagok, hinagpis at panghihinayang, may saya pa rin. At tulad ng dahon, masayang dumuduyan sa hangin. In short, pinapakita sa atin na mas marami ang saya at katatagan sa buhay para manatili tayo na may ngiti. Shoutout naman, JC Graphic Sublimation, Ate Merly, Jelly, Maki, and my loves, Gemmer. Thank you, Farges Real. And this one is coming from Facebook. Magandang hapon, Kathy G. Masarap pong bumalik sa pagkabata. Nagagawa mo po ang lahat ng gusto mo, sabi ni Maricel Villareno Flores. And also from Facebook Live, payo ko po sa sender, lahat naman tayo dadaan sa pagtanda, kaya wag mo madaliin ang mga bagay-bagay sa mundo. Enjoy lang sa buhay, lahat yan magiging alaala na lang at kwento. Kaya gandahan mo ang kwento sa buhay mo para maalala ka nila. Thank you, Romel Habuhab and Josephine Bandoy. Palagi po ako nakikinig sa station nyo kahit po inaantok ako, talaga namang tutok na tutok ako ha. Thank you so much, anihintay ko pong basahin mo ang liham ng bawat sumusulat sa'yo. Wow, thank you so much, Josephine Bandoy. Ayan, sige, gigisingin ka namin araw-araw. Ayan, maraming salamat po sa lahat po na nagbigay ng reaksyon na tayo for Cesar. Talaga naman napakaganda ng story na isinare sa atin ni Cesar. Pero alam nyo, ka-vibes hindi na natin maibabalik ang panahon na lumipas. Kaya dapat matuto tayong maging masaya at kontento sa moment na meron tayo sa araw-araw. And for you, Cesar, talaga masayang balikan yung mga nakaraan, alaala ng nakaraan, lalo na yung ating kabataan. Pero hanggang doon na lang yun Ipagpasalamat na lang natin na minsan sa buhay natin naranasan nating mabuhay na walang inaalala kundi ang iyong kasiyahan. And you know what, sa mga nakikinig, lalo na po sa mga kabataan, huwag niyo madaliin na tumanda dahil darating at darating kayo doon Enjoy life, enjoy ang kabataan nyo dahil minsan lang kayo magiging bata. So take advantage every single moment of it. Thank you so much sa pag-share mo ng yung story sa amin, Cesar. Sa mga gusto pong mag-share magbahagi ng kanila pong letter, mag-email lang po sa lmtkathyg@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio Manila. At nako, congratulations dahil may nakahula po ng ating title for today. Ang title po ng ating story ay Pogs. And congratulations to you, Enrique Vista ng Barangay Tatalon, Quezon City. Ayan, congratulations. Abangan mo na lang ang iyong 500 pesos na isisend po via GCash. Okay, so nako talaga naman na nagbalik tanaw tayo sa nakaraan, kaya naman siguradong mas mapapasaya pa kayo at babalik tanawin nyo rin ang mga masasayang alaala from the past. Kasama naman po ang Tambalang Joy Klong! Yes. Ayan po, kasama nyo ngayong araw na ito ang fierce and fabulous dream girl nyo na si Chloe Weber. At syempre, piling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. Magandang hapon. Ay, parang saya yung dalawa. Sabi kasi sa akin, nung nakasalubong ko na yung HR manager natin at ang mga boss natin doon, parang ang sad daw ng eyes ko. Oo, sabi nila, parang ang sad ng eyes mo. Sabi ko, hindi po, siguro hindi lang po kayo sanay na wala po akong kolorete sa aking pagbumuka on a Thursday afternoon. Kasi di ba parang sabi ko nga, isa
sa nilulook forward ko, ate, and Sis Mars, at sa mga ka-vibes natin. Yung kunyari, pag wala tayong bisita, Yes. yung pag walang guest na artista, No makeup look. kumbaga kalmado lang. Kasi Correct. syempre, di ba? Para ano, mapahinga rin oo, naman. para diba? mapahinga. Relax. Yes, Oo. kasi naman, pag meron tayong bisita na sobrang bet na bet ko because we are the home of the stars. Correct. Ang istasyon na talaga ng mga dinudumog, pinupuntahan at binabalik-balikan totoo ng mga naman. favorite nyong artista. Kailangan dapat ayos na ayos din tayo. Pag wala tayong bisita, Siyempre. it's my time para Correct. mag-relax lang dito at magbigay ng entertainment sa Yes, inyo. exactly. Dahil kailangan din talaga natin pahalagahan ang ating katawan. Yes. Ang ating, alam mo yon yung pamumuhay natin. Dahil alam nyo ba, ang ating katanungan ngayon, ano ba ang dapat pahalagahan sa buhay? Talaga, yun ba yung katanungan natin today? Oo. Ano ang mga dapat pahalagahan sa buhay? Now that I'm sa age na to, parang naniniwala na talaga ako sa saying na health is really wealth. Totoo. Health is wealth. Actually, I agree. Yes, Yes. oo. Kahit medyo bata-bata pa ako, no, nakaka-relate ako dyan. Kasi parang feeling ko dadating na rin ako sa time na ayoko na, hindi na kaya ng body ko na mag-slow down na yung metabolism. Correct. Hindi Kaya na dapat ako- slowly lang ang lahat. Correct. Huwag nating madaliin. Alam mo ngayon, ang usapan na nga ngayon diba? Hindi din mga chikahan, din na chismis. Uy, kamusta health mo? Totoo. Kamusta sugar mo? Yes. Diba? Ganun na ngayon ang usapan. Pag nagkita-kita kayo ng mga friends mo, Yes. diba? Dahil tama naman, very important ang health. Yes, oo. Di ba iba nga ganun? Uy, ano yung maintenance? Di ba ganun? Di ba yung sa iba, nakikita ko sa Totoo Facebook, naman. ganun Kaya talaga naman, eksena. oo. Kaya lalo naman, syempre, ayan, napaka-importante nga na pahalagahan ang ating health. Kaya naman ako, syempre, isa sa magpapahalaga dyan at magpapasaya ng ating buhay at ng ating health para maging maganda, maging masaya lagi. Kasama po ang tambalang Jai Cloud! Nasusunod na po, dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. your favorite music radio, Ka-Vibes! Alam mo, yung pinakaunang in-offer talaga sa akin itong kuan-unuan bago ka naubo. Hindi ka rinig. Narinig. Siguro, syempre,